Nag-brown out na yung po natin, ilaw. Yan. Magandang araw mga tropa. Welcome back to my YouTube channel. Meron tayong share naman si Papa B. Meron tayong gagawing drawing. Ito ay preparation sa ating gagawing shower enclosure. So, i-share natin dito, ipapakita ni Papa B. Ano ba yung mga dapat mong gawin para makaprepare ka o makapat-tempered ka ng glass regarding sa shower enclosure. Itong shower enclosure design to ay isang operable, isang fixed. So, frameless siya. So, common kasi kung ako yung nag-prepare ng materials. So, kailangan kong i-drawing. So, lahat ng details ando na sa drawing para ito yung i-submit sa tempering plant. Sa ating gawin, kung interesado kayo sa ganitong topic at tropa at hindi pa kayo nakapag-try ng drawing o paano bang prepare ng drawing, ano ba nilalagay sa drawing, mga details para asertado or eksakto yung mapatemper natin. So, ito ang pagkakataon nyo katopa, samahan nyo sa Papa B at drawing time ngayon. Papakita rin kung paano ba kukunin yung details doon sa mga accessories para mailagay natin dito sa papel. So, pero kung bago lang kayo katropa sa akin, kung ngayon lang kayo nagawa sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag niyo makalimutan mag-subscribe, like, and share. Kung nakita niyo yung sa ating screen, yung bell, please na lang yung ating bell para sa mga susunod natin gagawin, isa kayo sa mga update, palagi kayo mauna sa mga upload ni Papa, mga bagong upload. So, let's go! Gawin na natin! So, simulan na natin mag-drawing, katropa. Itong nakita nyo ay ito isang long pad. May short kasi nito. Ang pinili ko yung long pad. So, dahil sa isang operable sa isang fix yung ating project, so dalawang drawing, dalawang square yung gagawin natin. So, kuha din tayo ng borderline dito para medyo malinis. Nasa loob talaga ng kupunban yung ating drawing. Yung kasi yung ating pagkakabitan kasi doon medyo mababa at may tiles. So, iba din natin yung isang slot. So, itong drawing natin, diretsuhan lang. Pero sa ang pag sa planta nito, mayroon pa tong RT-RT. Mayroon pang nakadegrees. So, sa akin lang yung details lang. Ito, kuhan muna to yan, wrap muna. Saka natin i-finish. Ayan. So, huwag muna natin bakatin dito naman, nandito yung isang sa fix naman kasi, doon ilalagay yung butas. Dahil makitid lang siya, kailangan ko lang gawing 4 yung butas. 3 sa vertical, 1 sa horizontal, yung sa baba. So, ganun lang yung pag-drawing. Yung ginamit natin dito, yung isang pencil at isang roller. Kakapihan muna natin. Kape tayo. Yan. Kape. Yung drawing pala natin dito scale siya. Wow, sarap ng kape. Kaya dito lang natin ilalagay yung mga sukat based doon sa gagamitin natin accessories. So, nahirapan kasi ako magbilog nito. Minsan naggawi ako doon sa ating sa National Bookstore, yung bila ko ng pangbilog, kasi dati piniprehan ko lang yan, kaso i-try natin gamitin itong bilog kung ano kalabasan. Pero i-try ko muna dito. Kung ano ba laki ng bilog gagamitin ko. Ito pa yung number 6. Tingnan natin. Pwede. Yung number 5 siguro pwede na. Bilog kasi rito. Yan. Bilogan na natin. Tingin ko number 5 enough na. Yan. Hindi mo kailangan skilled ka sa pag-drawing. Importante mailagay mo, importante dito yung sukat So pag ako nag-drawing nito, pag medyo sinipag-sipag tayo mag-drawing, mga 30 minutes ng kalahating oras. 15 to 30 minutes at tapos ko na to. Pero pag medyo maraming interruption, kasi minsan pag office hour, maraming call, mga tawag, so isang oras hindi ko pa ito natatapos yung gawa natin, yung pag-drawing ko. Itong kuha na to parang kuha lang to, drawing 101, basic na drawing. Pero papakita lang natin dito, at least may guide tayo
kung paano mag-prepare ng kuwan. Mapansin nyo rito sa drawing ko, yung isa medyo mababa, hindi pantay. Kasi yung paglalagyan doon, para medyo nakaritay naman, hindi talaga siya kuwan, hindi talaga siya pantay. Pitik-pitikin na lang natin. Yan. So ito na yung ating pintuan, operable. Dito, ito naman yung fix. Isquare muna natin yung fix. Yan. So, meron kasing mga clearance yan. Ano ba yung standard na simula dito sa baba ng glass hanggang dito sa sentro ng butas. Simula rito hanggang dito naman yung height. So, lahat yan kailangan naka-details para pagdating doon sa ating tempering plant, asertado tayo. Yun ang papakita natin. No? So, ito kasi, ito yung sa baba. Ito naman sa dingding. Itong area to. Ito yung tatama sa pader, sa wall. Ito naman sa flooring. Yan, so, ganun din. Dito naman kasi handle. Ito naman yung hinges. Ito rin tatama sa wall. Kadalasan, isang tip ko kasi, minsan kuwan din kami nito, na yari din kami noon. Share ko na rin para hindi kayo ka-problema. So, ang linalagay kasi namin talaga dalawa. Dati kasi linalagyan namin yung tatlo, mayroon pa rito para matibay. Ang problema lang kasi, laban. Pag linagyan mo ng tatlo, minsan pag hindi mo na-balance yan, laban, matingay pagbukas, tumutok, parang ganun. Parang mababasag yung hinges. So, total, yung dalawang hinges, enough na para i-hold itong ating glass. Glass mga 3x7, o mga 60 by 180 hanggang sa 200. Kaya pa nang i-hold ng hinges natin. So, kaya nag-decide kami dalawa, gawa ng ito hindi mahirap i-align kasi dalawa lang siya. So, hindi laban, hindi maglalaban. So, i-try nyo. Kaya dalawa lang talaga yung nilalagay namin sa ngayon. Pero yung mga previous kasi, tatlo, nahirapan kami mag-align. Maingay. So, overkill naman kasi tatlo yung hinges. Pwede naman dalawa lang. So, yan, isa sa ma-tip natin. Kung bago-bago lang kayo, huwag na kayo magtatlong hinges. Ipaliwanag ko lang doon sa client na yung enough na yung dalawang hinges. Kasi pag tinatlo natin, magkakaproblema. So, sila rin yung magsasuffer, hindi tayo. Hindi yung nagkagawa. Kasi sila yung gagamit. Okay? So, tuloy tayo. Lalagyan na natin mga markers kung saan ba, ano ba yung mga sukat natin, saan ba nagsisimula yung ating reference sa sukat. Ano? So, dito muna tayo sa may sa pintuan. Yan. Minsan nag-drawing ako nito, magkabila lang. Kung pantay kasi yung paglalagyan, minsan equal lang yung lagay ko. Dito tayo. So, dadandahanin lang natin. Kada dito magkasama, parehas sabay naman yan. So, gawin natin dito. Pag may dot, ibig sabihin magkadugtong yan. Yan. Then, dito. Ito yung width. So, lalagyan din natin yan kung paano ba mag-less. Abangan nyo yung sa opening ba, binibigyan natin na less para eksakto. Hindi naman maluwag, hindi man siya masikip. So, initially, ganito yung itsura ng drawing natin. So, kanya-kanyang design pag-drawing. Importante, masundan nung sa fabrication. So, ito yung butas. Pakita rin natin dito kung ano rin yung laki o diameter ng butas para sa handle, saka para doon sa glass holder. Yan. Almost tapos yung drawing natin. Yan. Ganyan natin yan. So, yan nakita nyo. Ituturo natin kung makita nyo. Yan. Simula rito hanggang dito. Mayroong corresponding sukat yan. Yun ang papakita natin mamaya. Yung mga clearance para kung kayo gumawa, kung kayo rin magpe-prepare nito, hindi nyo papisado. Pwede nyo itong masundan o hindi masundan kahit guide man lang. Makakuha kayong idea. Yan. Importante kasi yan. Natin. So, dito naman tayo sa fix. Ito kasi yung fix. Yan. Iba naman approach natin dito. Dito. Dito.
Yan. Ito yung pangatlo. Dito lang tayo magkuhang guide ng lahat dito sa baba. So, ito yung una, pangalawa, yung pangatlo. Okay. Ganun lang pag-drawing. Dito naman, yung height. Importante kasi ito. Yan. So, ganito yung itsura. Kung nakita nyo sa camera, almost ito yung pagkatabi ng pintuan. Ito kasi sa kanya sa wall. Yan. Sumubra. Yan. Pakita na natin yung itsura. So, ito rin natin yung butas para pantay. So, magkaiba kasi butas ng glass holder sa peak saka sa pintuan. So, mas maliit ito kaysa malaki. So, makita nyo mamaya pag linagyan na natin ng details. So, yan. So, complete na details. Yan. So, ito yung ating kabuuan ng drawing. So, pag nakagawa na kayo nito, ganito, bago nyo ilagay ng details yan, kailangan natin sukatin naman yung mga accessories. So, kita naman natin dito, ito na yung pinakang wrap ng kuha natin drawing. Nakita may butas na. Then, nandito yung handle. Ito yung mga kailangan natin kunin details. Kung ano yung kailangan natin ilagay dyan. So, kailangan natin mag-gather ng information. Gaya nito sa hinges. Ito naman yung sa mga clearance ng holder. So, kailangan natin sa cutting holder. Ito naman sa handle, kailangan natin sa cutting holder. So, pakita natin yan. So, go! So, after maka-provide na tayo ng drawing, sketch drawing. So, andyan na lahat ng details. Yung paglalagyan natin ng mga details, naka-intact na siya or something na prepared na. So, doon na tayo mag-focus naman. Kukuha na natin mga details din, yung mga accessories. Ano ba yung mga sukat ng accessories para mailagay na natin dito. So, unahin na natin na kuha ng details nitong ating glass holder. So, sabi ng mga experts sa stainless, para malaman mong stainless talaga siya, may sukat. Ayan o. SOS, stainless na 304. Ibig sabihin, mataas na yung quality ng 304. So, ito yung kung tawagin glass holder. So, sukatin natin nito yung butas. Pagitan ng hole hanggang doon sa baba. Para mailagay na mailapat natin dito sa kon. Pakita lang natin. So, kailangan lang natin ng Allen key. Minsan tinatawag itong Allen key or Allen wrench. Dito lang tayo. Yun. Ito yung butas. Kukunin natin simula rito. Yung sentro ng butas hanggang dito. Para mailagay na. Dito ko yung dinalagay. Itong butas na yung simula rito hanggang dyan. Dito yan o. Itong simula dito ito kasi tatama sa pader hanggang dyan sa butas na yan. Ito yan. Simula rito hanggang dyan. So, let's go. Sukatin natin. So, nagagamit kasi ako rito ng caliper. Vernier caliper. Para accurate. So, tinari ko kasi yan point kasi. Natin. So, gaganan ko lang siya. Ayan. So, mula dyan hanggang dito. So, hindi naman sentro niya yan. Kadalasan nito 2.6, 2.7, mga ganun yung kanya yung sukat niya. Okay. So, ano kaya yung sukat niya? Yung 2.7 niya. Yan. 2.7. Yan. So, yan 2.7. Dito ko yung dinalagay. So, dahil 2.7 ito, nag-release pa tayo ng 1mm para doon. Minsan kasi kinakalsuhan yan. So, kailangan natin na para hindi makuha yung salamin. Hindi tumama dito sa steel na to. Ayan. Ilalagyan dyan dito ng sapin. So, kaya minsan nag-release pa tayo ng 1mm doon para doon sa sapin. So, kung 2.7 yan, gagawin na lang natin ng 2.6. So, ilagay na natin dito 2.6. Para hindi natin magkamali. Parehas na rin yan dito. Kasi, isa lang naman sukat yan. Dito rin, 2.6 cm. Yan. Okay? Next, dahil nakuha na natin yung sukat ng glass holder. Sunod naman sukatin natin yung handle. Yon, yung dito naman yung handle. Ano ba pagitan nito? Saka ito. Ayan. Yung mga dapat na. Pero i-assemble muna natin to para hindi magkaiwa-hiwalay.
So, yung pagkukuha kasi ng details, hindi mabilisan. Double check pag may time. Kasi may namamaling mata ko. Sa tagal ko nang gawin ito, minsan nakukam pa rin ako eh. Nakasalis yan. Yan. Lagyan mo natin sa tabi. Yun. So, mayroon dito yung handle naman. Ito, kunin natin. Yung shower. Tinatawag ko ito shower handle eh. Yan. 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 Ito yung shower handle. Yan. So, kukunin natin yung distance yan. Simula rito hanggang dyan. Ito naman dalawa. So, i-dismantle muna natin. Ito yung shower handle. Dito yan. Ito. Details na to. Itong drawing na to yan. Ito. So, ikutin lang yan. Tabi muna natin itong drawing. Dandahan lang tayo para masundan. Yan. Kung paano matanggalin ito. Ikot-ikot lang. Kung may time. Yan. So, ingatan nyo lang katropa yung mawalan ka ng pyesa nito kasi bibili ka nito isang set. Tanggalin natin to. Kasi ang kinukuha ko yung butas nito. Yung butas niyan. Gitna niyan, saka yung butas din nito gitna. O ano ba? Tanggalin natin. Yung sukat pala nito, 3/4 diameter. So, minsan kasi nagpapatulong ako nito para sigurado. Pero, mapansin nyo katropa, ilalagay natin sa 10 para sigurado. Yan. Kasi pag dito, importante kasi eksaktuhan. Yan. Igit niyo lang dito. Yan. Kasi may clearance pa yung butas niyan. Yun. Hanggang dito. Tingnan natin. Butas dyan. Butas dito. Yan. So, 40 cm. 10, 20, 30, 40. 40 cm. Gitna ng butas nito. Gitna rin nito. 40. So, kasi hindi ako nagtitiwala. Isa lang yung supplier natin. Supplier ko nito. Pero, almost doon ako kumukuha. Pero, every time na nag-acquire ako nito, palagi ko sinusukat para sigurado. So, dito na yan. 40 cm. Yan. So, ang kulang ko na lang dito ng detail, simula rito sa tabi hanggang dyan, sentro ng butas. So, standard ko kasi yan 4 inches. So, lagay na rin natin 4 inches, 4 inches. So, meron ako rito. 4 inches, 40. May sukat ako parehas niyan. So, ito naman height nito, simula dyan hanggang sa flooring. Ang una kong sukat niyan, sentro, 100 cm. So, lagay na rin natin 100 cm. Yan. Centimeter. So, mayroon na tayo. So, ang wala na lang tayo itong pangalawa. Simula rito hanggang dyan. Dito naman gagaling yan. So, maliit. Yan. So, susukatin din natin simula dyan hanggang dito. Mapansin mo kayo medyo dunumi yan. Dito, may grasa kasi yan. May grasa. So, hindi naman pwedeng din natin hawakan. So, yan. Dito yan. Tanggalin natin itong isa. Ang kadalasan nito, ang sukat nito 20 cm. Pero hindi tiwala. Sabi nga wag ka pa wag ka panti. Wag mag-isa. Wag kumpiyansa. Yun, wag kumpiyansa. So, double check natin. So, doon ulit tayo magkuhan sa 10 para eksakto, para walang hatak. Yan. 10, may grasa pa talaga. Wala rito, 30, 20 talaga, yan o. Yan o, kita natin. Yan. 10, 30, sentro. Yan. Pero minsan, kung mamadalian kasi, pwede mo rin itong hatakan na hindi mo natatanggalin. Pero sa akin kasi, tinatsaga ko talagang huwag kumpiyansa nga, ibig sabihin. Kasi once na sinabmit mo na to, yung susundan nila. Yun, 10, 20. 20 nga. 20. So, lagyan na natin 20. Ano? Yan, 20. 20 cm. So, ito yung 20. Yan. cm. So, kumpleto na tayo. Meron ng height, butas, simula dito. 100 cm. Standard. Yan ang standard natin. Itong 20, dito natin kinuha yan. Dito naman, yung simula rito hanggang dito sa sentro ng butas, 4 inches standard din yan. Kahit sa mga pintuan,
yan din ang linalagay ko. Pero kung gusto nyo gawin 5 inches o 3 inches, so be it. Pero ito kasi medyo may laban na kasi eksakto lang yung distansya niya. Then 40 cm. Ayan. Then ang butas pala nito, pag ito yung kinuha natin, lagyan mo natin yan. Kalimutan natin sentro. Yan. Yung butas pala natin dito, ilagay na rin natin. Pag pintuan kasi, ang ilagay ko lang 1/2 inch diameter. 1/2 inch diameter. Yung ganun yung diameter, ay sabi ng expert, yan daw yung sign ng diameter. So, kaya ginawa natin 1/2 kasi itong sukat, itong diameter 3/4. So, may 1/4 ka na lang na clearance para matakpan mo yung butas. Minsan kasi ginagawa ko itong 5/8. Pero pag na lumihis konti, na hindi mo na matakpan itong mga ito spacer. So, kaya ginawa ko 1/2 na lang. So, 1/2, 5/8. So, wala naman problema. Pasok pa naman sa minimum 1/2, maximum 5/8 yung butas natin. Diameter. Dito sa pintuan. Okay? So, tuloy natin ang ating paglalagay ng dimension. Doon muna tayo sa height. Pero bago doon magpunta sa height, ito muna, yung diameter nito. Itong diameter kasi ng fixed glass, yung butas niyan, nag-allocate tayo ng 3/4 yan eh. 3/4 inches. Meron sa akin nag-PM nito doon sa page natin. Kung pwede raw gawin niyang 5/8. So, pwede naman talagang 5/8 yung ginagawa. Kaso manipis lang yung natin, manipis lang yung ating clearance. So, pag hindi na sintro yung butas niyan, mahirapan ka mag-align. So, mas better 3/4 kasi yung 3/4 naman hindi makikita yan. Pag linagay mo na yung glass holder, hindi naman makikita yan. So, dito kasi sa height, dito muna tayo sa fix. Palaging doon ako sa fix muna. Sa fix kasi, dahil standard natin 6 feet, so pag 6 feet kasi inexakto mo, mapapamahal ka sa pag-tempered niyan. Kasi pag gusto mo eksaktong 6 feet, gagawin na ng tempering, i-oversize yan. Kukunin sa 7 feet kasi plus hasa. So ginagawa ko niyan para wala nang hassle, medyo hindi ka mapamahal. Ginagawa ko na lang 71/7/8. So yung 1/8 allocated doon sa paghasa. So gagawin na lang natin tong 71. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan. Kasi yung 6 feet natin ay 72. So gawin natin ito 71/7/8 inches. Yan. So dahil sa 71/7/8 inches yan, so kailangan kasi medyo mababa yung height ng pintuan natin. So nag-clearance tayo ng 1/4 yan. So gagawin na, kaya ito maging 71/1/2. So take note na 1/2 yung binibigay. So pwede ka magawa ng 1/8 or something, lakihan mo sa 1/2, nasa inyo na. Pero ito, dito lang tayo, medyo gitna-gitna lang tayo. So far, yung fix kasi, dahil isa lang yan, kasi kwentuhin natin. 41 less 23 equals 18. So 18, enough na isa lang ilalagay natin sa baba. So simula yan dito, standard natin hanggang dyan, 4 inches din. Palagi tayong 4 inches. Yan. 4 inches. Yan. And then, ito 4 inches din yan. Simula rito hanggang dyan, 4 inches din. Simula rito, kasi meron siyang hindi even yung even yung ating tiles. So, hindi kasi proportion na to. Wala nang tiles. So, kailangan natin ibaba yung sukat. Based doon sa nagsukat, ito yun, kuha na lang siya. 63 lang siya. Less 4, kasi palaging less 4 tayo. 67 yung simula doon sa may walang tiles. Simula rito, 67. Babawas tayo ng 4. Itong gitna, maging 30 inches. Set na. Ito na lang width. Yan ang masasaklap kasi may mga clearance pa yan. Tapusin din natin itong height nito. Ito naman kasi 63 ay 67 less nag-less tayo ng 448, kaya naging 1 lang to,
59. Yun. 59 na lang to. 59 inches. Ayan. Simula kasi dyan sa, kaya naging 59 yan, ginawa na kasi, simula kasi rito, 67 lang yung 67, kailangan maging 67 lang. So naglist tayo ng 8 para sa clearance, hindi lang pwedeng isagad. Ito, 4 inches din to. Palang yung mga, palaging 4 inches tayo. Yan. So yung width kasi, standard ng width naman, ito yung pintura. Yung standard ng width yan ay 60 or something at 24 inches. Inches kasi kadalasan yung ginagamit natin. So kung 24 naman mapapamahal ka, kaya ginagawa ko dyan. Kinuha 23, gano'n din, 7-8 para hindi tayo magpapamahal. Pag ginawa mo kasi 24 yan, ito. So mag-charge ka 36 based doon sa quantity. So dahil na-finish na tayo doon sa, done na tayo doon sa pintuan, andyan na lahat ng details. So dito na tayo mag-concentrate sa picks kasi kung ano man yung given opening, ito yung mag-absorb yung picks. Ito yung dito papasok yung mga less. Kasi ito standard sukat na 27.8. So kung ano man yung sobra nito, ito yung makuha natin yung width. Okay? So check muna natin kung ano ba itong sukat. So, ayan. Accessories, huwag pabayaan mawala ang accessories kasi mahirap mag-provide yan, walang spare yan. Ito yung ginamit natin, 304. Kung tawagin to ay wall to glass, wall tapos glass kakapit. So 304 din yan, may nakalagay 304. So, stainless talaga siya. So kinuha ko kasi niyan, simula rito, itong ang ganyan size na yan, yun ang ililis natin kasama sa list yan sa overall na sukat ng width. Sukatin natin, caliper natin para sure. Hindi naman sabihin natin 100% yung pan, pero ito kasi kadalasan 3.8 ito sinusukat ko. Simula rito hanggang dito sa edge na yan. So based dito sa ating nakalap, tama lang talaga yung kuha natin 10 mm, so 3.8. So i-list na natin ito. So sukat natin kung ano yung mga list natin na kailangan para mailagay natin dito sa width. Okay? So ang width ang given width kasi based dito sa record natin kasi nasa group chat kami. Ang width niya ay 41 1/2 inches. Okay. Solve natin. 41 1. So samahan niyo ko ito pa. Dito na tayo medyo pahirapan na to. So ang nagamit na kasi natin yung pintuan natin 23.78. Yan. One. Number 2 yung ilis natin ito. Ang cadre natin ay 3.8 plus 3.8. Number 3, ito natin. Simula kasi niyan yung opening kasi, yung sa tabi nitong fix na to, simula doon sa wall hanggang doon sa glass holder, may nagko-consume tayong 1.8 yan. So lagyan natin ng 1.8 dito. Ito kasi sa hinges, ito doon sa glass holder. Yung pang-apat kasi, ang ginagamit natin yan 1/4, yung pagitan ng fix sa door. Naglalagay tayo dyan 1/4. Ito yung mga linilis natin. Yun. Kung total mo, sa kabuhang opening, nag-list tayo dyan ng 3/8, 1/8 plus 1/4, ilan yan? 3/4 inches. Okay? So, 3/4, itong 3/4 na to, ito yung pinakang less natin sa handle, sa gitna, saka doon sa dulo. Plus, yung size ng pintuan. So, kaya balik natin yung pintuan natin, yung door 23.78, yung less natin doon sa pagitan ng pinto sa hinges and same time doon sa glass holder 3/4. Total less natin 78 plus 3/4, ilan yan? Plus 158. So 58 inches minus 23 24. Yun. So, ang total is natin 24.58. So, dahil ang given natin ay 4.5 equal to less 24.58, 7.8 inches, 40 minus 24,
with calculator natin to. So ang kuha natin 1678. So yung width natin 1678 na. Pero po sa katupa pa, image nyo na po kung 16. Kung baka malito na naman yung nagtitingin nito, kaya lakihan natin. So dito ko palagi nati-technical. So sukat na natin. 1678 inches. Yun. So after nyan, kompleto na tayo. Computer details. Dito, lagyan lang natin itong specific. Kung ilang piraso ba yan. So tinalayo ko yan. Isang piraso, 1 piece. Kung ano ba yung laki niyan. 10 mm clear glass tempered. Dito sa mga gawin natin B. Ganun din, isang piraso, 10 mm clear glass tempered. Nag-recall ba tayo? Kikita naman ano? Ayun, layo natin. Ayun. Tempered. Tapos ipasa na natin to doon sa mag-i-edit. Ayan na. So dito na tayo sa specification. Kasi malulubot na tayo. Ay fast track na natin to. Kompleto na rin. So ito na lang yung ginagawa ko. So kung kaya yung pwede nyong sundan nyo na lang yan. Ito number namin 0998 541 3688 or landline 8586-9361. Yan. Para official yan, meron kaming patatak yan dito para legit na talagang galing sa gawa ng RA glass. Lagyan natin ang stamp. Ito yung stamp ng RA glass. Ilalagyan natin. Sana hindi naman ito baliktad. Sana ba baliktad? Oop! Eksakto! Ito yung pinakita natin na drawing. So, itong drawing na to, ito yung sinasubmit ko sa tempering plant. So, nakadetalye lahat yan. Yung sukat, distansya ng sukat, size at height ng pinto. Yung pinto kasi, standard yan. Nagbabari lang yan doon sa peaks. Yan. So, yun na lahat. So, ganito lang paggawa. No? Safety lang. Yung natatagalan na tayo kasi din pero kung kabisado mo yan, madali yung mag-drawing. So pwede rin freehand kung walang roller kasi importante yung details na palagay. So double check ko pa rin to, baka may nakaligtan pa rin tayo, pero almost ganito na yung gawa natin. So ito yung sinasubmit ko. Minsan ini-email ko ito, minsan Viber, pinipicturean ko Viber. So kahit alin basta importante. So, yan ang katropa. Thank you at sinamahan niyo sa pagbabi sa kabuuan ng ating topic ngayon vlog. So, itong pinakita natin na para kung kayo rin mag-prepare prepare para magpa-temper, isa ito sa requirements ng tempering plant. Sana kasi dito na details. So, pag pinasa to doon, susundan na lang to. Kung importante kasi nito, kung mayroon kang drawing, pag namali yung tempering plant, mai-contest mo. Ito yung drawing ko, mali yun, yung dumating iba, kaka-claim ka ng warranty. Pero, minsan, so thank you. At sinuman nyo sa Fabi sa kabuuan ng ating vlog. Shoutout pala sa mga taga-subaybay ng aking YouTube channel, RA Glass. Marami sila, hindi ko na isa-isahin. Mga taga-gilo na YouTube bye-bye. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag niyo makalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, RA Glass. At pakishare na rin to para yung mga beginner natin makakuha din ng idea. Hindi naman ibig sabihin sundan nyo to. So kasi may kanya-kanya tayong process o paggawa. Diskarte. So at least may basihan kung ano pwedeng gawin para makapatimper tayo. So, kung natanong nyo kung
drawing. Meron kasi tayong installation nito. So ito naman yung pag-prepare ng tempered, para magpa-tempered tayo. Okay, thank you. Maraming salamat. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. 20% na lang tayo. Bye-bye, bye-bye. At pasensya na kung ngayon tayo naka-video ulit. Medyo na-busy sa project. Marami kang pupuntahan. So, abangan nyo lang. Marami pa tayong gagawin. Pakita naman natin dito paano mag-prepare ng doon sa frameless glass door. Paano i-fit yung mga fittings. So, may nag-request kasi niyan. So, may mga material na tayo. So, abangan nyo. Yan ang susunod natin topic. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.